Hello po! Welcome po sa Dolores, Quezon. So mga farmland, nandito na naman po kami sa bayan po ng Dolores kung saan ang klima po dito ay sobrang lamig. Ayan. Meron po akong property na ipapakita sa inyo. Ito po ay 8.5 hectares. Develop. May bakod na pader po itong front. Bali, dalawang lote po ito. Ito pong front is 2 hectares. And yung likod po ay bale 6.5 hectares. Kasi 8.5 po ang total nito. At ayan po ang makikita nyong view. Napakaganda po. Ang Banahaw and Cristobal. So ito po ay libot po ng bakod na pader. Simula po doon sa may tricycle, papunta po doon sa dulo. Yan po yung boundary. Ang boundary po ng property ay kung saan po nagtatapos po yung pader. So estimated po na frontage nito dito sa Barangay Cemented Road. Mahaba po yung frontage. May linya po ng kuryente and may source po ng tubig. Ang kagandahan po, may bahay na po yan. Yan po, meron po itong mga dragon fruit. Ipapakita ko po sa inyo ang kabuuan po ng 8.5 hectares. Yung pong 2 hectares, libot po ng bakod na pader. And yun po, barbed wire lang daw po yung kabuuan sa likod. So hanggang dun po yung boundaryhan. Dun. Yan, boundary po ng property. Nasa ano po ito? 100 meters frontage po. Meron pong malaking bahay dyan sa loob ng property. At ang nakakatuwa mga ka-farmland, ang daming tanim. Daming tanim na prutas. Ito nga po, may dragon fruit, mangga, tapos mga rambutan, and then meron din po siyang mga mahogany. Tapos ang harapan, taniman ng mais. Then mountain view po, ayan po. Yan ang Banahaw. So mga farmland, papasok na po tayo dyan sa farm ni Sir. Yan. Ito po ay title property, clean title po. So ayan. Ito po ay nililinisan po paunti-unti. So ayan po ang boundaryhan. Pader. Ito po ang mga rambutan. Tapos may mga nyog. At saka po guyabano. Yan, may mga halaman, may mga mangga, langka. Mga ka-farmland, sa laki po ng property, talagang kakailanganin nyo po ng makakasama dito o magiging caretaker. And ngayon po, para hindi po sayang din, ang ginagawa nila, tinataniman nila ng gulay. I think kalabasa po yan. Yan. Then may talong.
Ayan, may mga lansones po, tsaka saging. Tapos dito po sa area dito ay mga mahogany. May mga mahogany pong tanim dito yung owner. Yan, may mga talong din po. Nakakatuwa po kasi yung mga rambutan po. Namumunga na, mga bata pa. Ayan po, ang dami din pong lansones na tanim. Tapos guyabano, may mga bunga na din. Madami pong puno ng guyabano. Ayan, may avocado. So, naandyan po yung bahay. Malaki po yung bahay. 200 square meters po yung floor area niya. And then, parang 3-story ba o 2-story building. Hanggang dun pa po. Ito po yung avocado. Mga farmland, ang presyo po nito ay 750 pesos po, net price po, o naka-fixed price po yung owner. Nandyan po yung owner, nakausap po namin. Pero sabi ko nga po lagi, once po na may bibili or tatawad, hindi nga naman masamang tumawad. Ida-direct na lang namin kayo sa may-ari ng lupa para kayo na lang po makipag-usap about sa presyo or sa tawaran. Yan, may mga pine tree, tas ayan po yung bahay. Yung bahay po is tapos na naman, pero hindi na lang po nila nakabuild na. Okay na po, konting renovation na lang, retouch, tiles, then pipinturahan na lang. Ito po ay located po dito sa San Mateo, Dolores, Quezon po. Ayan mga farmland, ito po yung linya ng tubig. Ayan, sobrang dami pong bunga ng mangga. Oo, grabe oh. Ayan po, oh, ipinapamigay na po ng owner kaya mangunguha na kami. Yan po yung dalawa kong kasama at namumumuti na ng mangga. Thank you po. Thank you sa seller. Yan. So mga farmland, ito po yung dito sa kabilang side. Tapos ayun, ito po may avocado. And then, yan ay langka, guyabano. Ayan po yung bahay. Tingnan nyo naman, malaki siya. First, second, third floor. May pang fourth floor pa yata. So, ayan. Ihuhuli ko na lang po yung bahay ni Sir. O, tingnan nyo. Laki-laki niya noong. Kailangan lang konting retouch. Tapos ito po ay, ayun na po yung boundaryhan ng property, yung bakod. Yan, madami po si Sir dito, ng langka. Sir, may anong variety nitong langka mo? Iba yan eh. Ito, lumalaki to ng mga 40 kilos eh. Oh. Isang puno ito. Oh. Ito na mga payat siya. Ito po, malalaki din po. Pero mga hindi kagaya nito, nataba. Ayos pumutok yung bib. Grabe pagkalaki. Napakadaming prutas ni Sir. Di naman binebenta ni Sir. Sir, ito po yung puno ng prutas? Oo. Oh, yung 8.5 po yung puno ng prutas? Grabe. May pag-ahon doon po konti. Hmm. Mga suha, may manggang kalabaw. Ang manggang kalabaw ko yung nasa 100 trees yan eh. Ah,
Tapos ano ako yung tawag doon sa inyo, napakadalang nga. Yung Queen Mango, meron kayo nun, sir? May bunga, sir? Ubus na. Oh, ubos na. Hindi tayo nakaabot. Ay, ano po yan? Kalabasa? Oo. Ayun, tama naman. So, ang kanila pong mangga ay umaabot po ng nasa 100 puno. Ang reason kung bakit pinagbibili na ni owner is pinapauwi na po siya ng kanyang anak sa Los Baños kasi po ay nakaisa lang po siya dito. Nakaisa siya nagmamanage ng property. Hindi niya maiwanan. Kasi nga sayang naman. Yung nabili ko to, wala tong tanim. So ayan po. Kung makikita nyo po, ang 8.5 hectares po ay puno po ng pananim. Yan o. Ito po may chiko po sila. Madami pong bunga yung chiko nila o. Yan. So ayan mga kapanland. Kasama pa po ito sa property. Sobrang lawak, sobrang ganda. Ang ginawa po ng owner, pinataniman po niya ng mga kalabasa para nga naman po kahit papaano ay merong income, tapos hindi po sayang ang kanyang lupa. Hanggang dun pa po yan. Ang kanya pong mga manggang kalabaw ay umaabot po na nasa 100 puno po at mga namumunga na. Yan, tignan mo, makikita mo, ang laki-laki niyan. Tapos, ayan pa po yung may bakod na pader hanggang dyan pa po. Boundaryhan po yan. Tapos, padiretso pa po doon. Tapos, yan po yung property hanggang doon pa, mga niyog na po. Huwag ka munang uulan. Mga pamlan, parang uulan na, pero huwag muna at nang matapos ko tong video na ito. Yan po. May ano din siya, may duhat. Dami pong prutas. Duhat, avocado, mangga. Yan oh. Ayan. So, dito pinagawa ng owner ng tulay. Papunta po dyan sa kabilang property. Ayan. Mga ka-farmland, ito po ay 750 pesos po per square meter. 8.5 hectares. Yan. So pinagawaan po ng owner ng ng tulay. Ayan po yung mga avocado nila oh. Sayang lang po yung mga fruits nila, yung iba pangkain lang daw. Ayan. Tawid sapa. Yan. Ayan o. Dito naman po sa part dito, madami pong talong, tapos mais. Ayan. Dito po ay ginawa po ni Sir taniman ng mga gulay, tapos may mga niyog. Then may mga mangga pa rin po. Dito po sa property na ito, pa-sloping na po yan.
Pa-slope. Titingnan po natin pagdating dun sa tuktok kung ano po kung yung part na yan ba ay patag. Papakita ko po sa inyo. Makulimlim na po mga ka-farmland, kaya medyo madilim na. Sloping po dito, pero pwede din po ito gawaan ng daan kasi ayun nga yung tulay. Tapos padiretso po dito. Nakaisa po kasi si sir dito, yung may-ari ng lupa, kaya po ang gusto ng mga anak benta na lang. So hanggang doon pa po yan. Sobrang laki po kasi mga ka-farmland ng 8.5 hectares. Hinapo tuloy ako pag akyat. Andyan po ang Banahaw at Cristobal. Hindi lang po kita kasi maulap na po, makulimlim na. Dito po sa taas may mga Indian mango tsaka po mga niyog. Tsaka po ano nga to? Yang queen mango, may mga queen mango po dito. Tapos may may creek. Hanggang dun pa po yung property. Ayan po, meron po dyan sapa. Tapos taniman na po, talong. Ayan po mga talong. Ano po dito, patag po. Tapos mountain view. May linya ng tubig, may linya po ng kuryente. Ipapakita ko po sa inyo yung sapa. Ayan po mga mangga. Ay ano lang pala siya. Patay na sapa. Pag naulan, may tubig. Ayan po. Ayan, kasama pa po ito sa property. Yan mga farmland o bundok po ng Lipa. Ganda din ng view. Once po na halimbawa nabili niyo itong property, pwede po kayo magpagawa dito ng bahay or ng tambayan, ng kubo. Ayan. Ito po ay, kung makikita nyo, tingnan nyo, ang taba po ng lupa dito. Sa ngayon nga po ay, bago pa lang po nila tinatabasan ulit itong kanilang talungan. Hanggang dun pa po yung property. Boundaryhan po ay yung mga yan. 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 Yan, may nagagrass cutter po doon sa kabila. At yan pong kabila is malawak din po na taniman ng gulay. Ang boundaryhan po ng property ay ayan po, ipapakita ko po sa inyo. Yan po. Tapos padiretso po papunta dyan. Ito pong kanilang malawak na lupain din
ay ginawa po nilang taniman ng gulay, mga talong. Ayan po, ang laki, ang lawak. Talungan po yan, hanggang doon pa po. Ayan mga farmland, ito po yung may barbed wire. Yun po yung end ng property na. Papakita ko po sa inyo. Yan po, ito po itaniman nila ng talong. Ayan, may akasya oh. Ayan, may mga nagmamawar po doon sa gulayan din. Yan. Yan po yung boundaryhan. Yan po yung bakod na barbed wire. Padiretso papunta doon, tas dito po yung ilog. Yan po, ilog na po dyan. Yan, San Mateo, Dolores, Quezon. Yan, nandyan na pong ilog. Malakas ang lakas ng lagaslas ng ilog. Oo, mukhang kagaganda ng ilog Yan, kahit dito sa may tabing ilog, may mga tanim pa po si seller na mga mangga. Ayan, mga farmland, kami pababa po, papunta sa may ilog at ipapakita ko po sa inyo yung ilog. Ang bahay po ay mamaya na lang po pagbalik namin doon sa may front ng property. Meron pa rin po ditong mga mangga. Silang mga tanim sa mga akasya. Ayan po, ang dami pa rin po nilang tanim ditong mangga. Ang daan papunta sa ilog. Naliligaw na po ako. Mukhang maganda yung ilog. Ang ganda ng lagaslas. Ang lakas ng tunog. Ayan. So mga farmland, saka pa po ito ng property. At ito po yung boundaryhan. So yan yung bakod. Diretso pa papunta doon. And ayan po yung ilog. So may bakod na po dito kasi yan na po yung easement ng ilog. May allotted na po yung may-ari ng lupa. And hanggang dito po, may mga tanim pa po ito na mga mangga. So, ito po yung nakasetback na po ng owner. Ayan lang po yung property nila. May bakod pa itaas po dyan. Flat and slope. Hilly po ang property. So, ayan siya mga farmland. Ayan po yung ilog. Malaki pero sa ngayon po, malasuka ang tubig kasi naulan po sa ibabaw dun sa taas. So ayan siya, and pag naulan po talaga nako-cover ng tubig dito kasi tingnan nyo po ba, ayan may mga putik-putik. Pero hindi naman po inaabot ito. Andyan po yung property, hindi naman po inaabot kasi sa taas po naman itong ilog dito sa property. Yan ho. Yan ho. Binaba ko lang po para maipakita ko nga po sa inyo. And ito po mismo yung ilog. Kaya po malabo mga farmland. Kasi po naulan na po doon sa itaas. Ayan po. Kaya po kulay brown yan dahil nga po tumataas po yung tubig.
Pero hindi naman kayang maakyat hanggang dyan. Andyan po kasi yung property. Oh. Andun po, yan po yung property. May yan po, naka-setback na. Yan na po yung easement. Andun pa po yung property. Kaya po, kahit po lumaki yung tubig, safe pa rin po yung lupa ni owner. Ang lalaki ng bato dito. So mga ka-farmland, akyat na ulit tayo at itutur ko naman po kayo doon sa may bahay nung may-ari ng lupa. Inuulit ko, ito po ay 8.5 hectares po na 750 pesos per square meter. Developed farm, yun nga lang po ay sa sobrang laki nga po at nakaisa lang din po si owner. Hindi po niya lahat na tatabas or nagagamasan or na mamawer ang property. Pero panalo po ang makakabili nito kasi po mga farmland ay ang dami pong tanim na prutas. Ayan, pabalik na po kami papunta dun sa may bahay. Ang ganda po ng view na yan. Oh. Hindi ah. Yan po, may mga kabahayan po. Oh. Yung title ba? Green title. Buhay pa yung nakapangalan sa titulo. Anak ni Sir. Ayan mga ka-farmland. Malapit na po ako sa may bahay ni owner. At alam niyo po ba nakakatuwa? Napakadami talagang bunga ng fruit bearing dito. Katulad po ng santol Bangkok. Hinabol po ako nanguha kami ng santol Bangkok. Yung avocado nila sobrang lalaki. Yun, pinamigay na din sa amin yun. And yung santol, tsaka yung mga mangga. Grabe, ang dami po. So yan, magmamawer na po si kuya. Ayan po, may mga suha, durian. Yan, may bunga po yung mga suha nila. And hindi po kasama ang ang baka. May alateris. Tapos yung nila, ang dami. Pinahingi na po ng owner yung mga bunga. Hindi na po namin kayang iuwi. Dami. Avocado. Ayan po yung bahay. Atin na pong papasyalan ang bahay. Ayan mga ka-farmland. Oh, tingnan nyo po yung loob ng sasakayan. Yan na po yung nahingi namin. Yan na po yung pinahingi sa amin dito sa pinuntahan namin. May mangga, avocado, santol, at yan po yung langka. Oh, pinahingi po sa amin ng may-ari ng lupa. Nito pong 8.5 hectares. Ito naman dun sa kaibigan naming ahente na taga dito din po sa Dolores. Ba, mas malaki ito. Grabe ito. Sobrang laki. Ayan po, ito po yung bahay nung may-ari ng lupa and hindi na nga po nila naipatapos. Kumbaga, makinis lang, finish lang, pero wala pa pong pintura and hindi pa po siya naka-tiles. Yan, inabot na po kami ng ulan. Tingnan niyo po naman pagkalaki ng bahay. Ito po CR. Isang kwarto po ang kanilang CR. Laundry area. Ito po, pwede po dito ang dining area. Tapos kitchen. Yan. Andito po yung back door. Kung saan papunta po doon sa likuran.
Hindi pa po tapos, kailangan pa po ng konting retouch, pero ano na lang, finishing na lang po ito. Pintura na lang, tapos tiles. Yan yung pwedeng gawing barenda nila. Pwede din itong entrance. Tapos dito po ang second floor. Dito po pala ay may ano na. Ito pong second floor ay may tiles na po. Yan, pwede din itong gawing receiving area dito. Kwarto. Ang laki ng kwarto. Tapos may CR. 2 kwarto. Ay, 3 kwarto. Ano, sir? Tapos ito po. Ang second floor po ay may pintura na din. Tapos may tiles na din po ang sahig. Ito po yung kanilang CR. Kasi laki din ang kwarto. Yan po ay terrace din po. Tapos dito sa terrace din po connecta. Tapos yan po sa rooftop. Ayan po. Meron pong terrace dito. Ayan. Inabot na po kami ng ulan. So ito po yung kanilang terrace dito. Sa third floor. Yan o. Kita po yung mga bahay doon. Madilim na lang kasi po naulan na dito. Pag nandito kakita nyo yung mga tanim ni Sir dito sa property. Ayan. Ayan. Maganda po itong bahay. Malaki. Kaya lang po ay hindi na po ipinatapos ni owner. And naka-for sale na nga ito. Kasi gusto po nung anak niya ay umuwi na siya sa Los Baños. Madami pa pong pwedeng gawing kwarto dito sa ibaba. Kung gusto pong magkaroon din ng kwarto dito sa first floor kasi malawak. Kasi pwede pong ito, kung gusto gawing kwarto, pwede. So ito, may kwarto pa po pala dito isa. Hindi pa nga lang po tapos. Pero may mga pintura na itatiles na lang. Ayan. So yan po yung kabuuan dito sa bahay ni Sir. Ang laki-laki ng bahay. Tingnan niyo naman po ang kanyang haligi pagkalaki. Ayan ang kanyang barenda, terrace. Ayan mga ka-farmland. It's a blessing. Kasi po umulan po. Ayan, unang ulan ng August. Ayan, so paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng aming viewers, followers, and subscribers po. Bye-bye!